Hello! Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng pumpkin cheesecake. At ito po ang ating mga kakailanganin o gagamitin sa paggawa ng reseping ito. Para po dun sa ating cheesecake crust, ang gagamitin ko po ay yung graham crackers. So dinurog ko na siya o crumbs na siya. About 1.5 cups of graham crackers crumbs. Then 1 cup of pumpkin puree, 3 eggs, about 3 tablespoons of melted butter, then 1 teaspoon of vanilla extract, then cinnamon powder, a half teaspoon of cinnamon powder, then meron din po tayo dito yung allspice, then ground nutmeg, a half teaspoon of salt, then 1 cup of light brown sugar, then 3 tablespoons of granulated sugar, then cream cheese. So ito pong cream cheese natin, 2 packs. So bawat isang packs is 200 grams. So gagamit po tayo dito ng 400 grams of cream cheese. Kailangan lang po itong cream cheese natin room temperature. So ito po ang ating mga kakailanganin sa ating paggawa ng pumpkin cheesecake. Okay, umpisahan na po natin. Ang una po nating gagawin, so narito yung ating graham crackers crumbs. So lalagay po natin yung ating melted butter. Gagawa po tayo ng crust. Then i-mix po natin. So, bali gumamit po tayo dito ng 3 tablespoons of melted butter. Then ngayon, dito po natin i-bake. So, ilalagay po natin dito yung ating graham crackers crumbs. Iayos natin dito. So, ito pong ating graham cracker crumbs. So, honey and cinnamon ang flavor niya. So, hindi na po natin kailangang mag-add dito ng sugar. Kasi medyo sweet na ang lasa niya dahil doon sa honey. Then ngayon, after na naiayos natin dito, kailangan lang na painit na natin yung oven. Sa 350 Fahrenheit. So, 180 Celsius. Then ngayon, so, bali 10 minutes po nating i-bake itong sweet bread crust natin. So, hahanguin na natin. At ang gagawin naman natin ngayon yung filling. Okay, hanguin na po natin ito. Then, ngayon, ang susunod po nating gagawin. So, narito yung ating cream cheese. So, room temperature siya. So, na siya ang gagawin natin. Ibibit natin ito hanggang maging parang cream siya. Kailangan maging creamy siya. So, medium speed lang po tayo dito. Okay, so parang creamy na siya. Ang gagawin natin, i-add po natin yung ating brown sugar. Then yung ating cinnamon powder. Salt. Ating salt, nutmeg, then yung allspice. Then ngayon, meron po tayo ditong 3 eggs. So, ilalagay natin pa isa-isa. Habang binibit natin. Then, okay na po ito. Then ngayon,
meron po tayo dito yung ating pumpkin. Ito, homemade ito. I-steam ko lang siya. Then, nilagay ko siya doon sa food processor. Then, ang gagawin natin dito, kasi hindi siya, matabang kasi siya, medyo unsweetened siya. Ang gagawin ko po dito, lalagyan po natin ng 3 tablespoon of granulated sugar. Itong ating cheese mixture, ang gagawin po natin, lalagyan natin ng 1 teaspoon of vanilla extract. Then ngayon, ang next na gagawin po natin, so narito yung ating crust. Yung ating crust para dun sa ating cheesecake. Then narito yung ating pumpkin mixture. At narito yung ating cream cheese mixture. Ang gagawin natin, so layer ang gagawin po natin dito. Kukuha tayo ng 1 cup cream cheese mixture. Yung kalahati, ilalagay natin dito. Then ngayon, itong pumpkin, isasama po natin ngayon dito sa natirang cream cheese mixture natin. So, ilalagay na po natin lahat dito, yung ating pumpkin. Then ngayon, ilalagay na po natin lahat dito yung ating pumpkin mixture. Then ngayon, ang gagawin po natin, so narito po yung ating, may isa pa tayong baking pan dito na medyo malaki ng konti. Lalagyan po natin ng water. Then lalagyan po natin ito ng aluminum foil. Then dito po natin ilalagay yung ating cheesecake. Then ngayon, after po natin naiayos sa ating baking pan, itong ating pumpkin cheesecake, ibe-bake po natin ito sa 350 Fahrenheit. So 180 Celsius for 45 to 60 minutes po. Okay. Okay, ibe-bake na po natin itong ating pumpkin cheesecake. Then ngayon, check po natin after 1 hour. So, narito na po yung ating cheesecake. So, okay na to. Kaya hanguin na natin. Then ngayon po, narito na yung ating pumpkin cheesecake. After na nahango natin, ang gagawin lang po natin, hintayin natin mag-cool down ito. Then ilalagay po natin sa ref ng mga ilang oras para tuluyan siyang mag-firm doon. Okay, hintayin lang natin mag-cool down ito. Then ngayon po, after na nag-cool down, narito na yung ating pumpkin cheesecake. So halos overnight kong nailagay ito sa ref, kaya tamang-tama lang siya. Then ang gagawin lang po natin ngayon, ita-transfer lang natin sa isang medyo maayos na lalagyan. Then ngayon, narito na po yung ating pumpkin cheesecake after na i-transfer natin sa isang medyo maayos na lalagyan. Ang gagawin natin, i-try po nating i-cut para makita natin yung loob niya.
Then, narito po yung loob ng cheesecake natin. So, perfect siya. Then, ang gagawin natin, ita-transfer po natin dito. Then, ngayon, narito na yung ating pumpkin cheesecake. After na i-transfer natin sa isang serving plate, then, meron po tayo ditong whipping cream. Maka-prepare talaga ito. Nilalagay ko ito sa cheesecake before kong i-serve. Then, lalagyan po natin yung pinaka-itaas niya. Then, meron din tayo dito yung pumpkin seeds. Gagawin natin, lalagyan natin siya. Ganyan lang. Pwede na po nating i-serve at kainin itong ating pumpkin cheesecake. Then ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating pumpkin cheesecake. Sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!